morning po mga kababayan nun sir, or good afternoon na. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is June 22, 2026 at tayo ngayong unay papunta dyan yan sa may SMDC Mall. Dito yan sa may William Street, Highway Hills, Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may SM Mega Mall Building E, sa may Dunya Wakwak Green Hills, Mandaluyong po yan. Dunya Julia Vargas, Wakwak Green Hills, Mandaluyong. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sa kasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan na lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan po habang tayo ay pupunta doon sa ating pick up area. Hello po, sir. Ma'am, pakipatay po yung radyo, TV. Opo, sir. Opo. Kasi may kurang sandali po. Sandali lang po. Hello, sir. Opo, go ahead po. Attorney, ang problema po, yung housing lot namin, nung ako'y dalaga pa, at saka mayroon akong kapatid na matandang dalaga. Ngayon, yung kapatid ko, may anak. Yung nakaraan, ang kapatid ko, Ay, good morning po. Hinarang nyo na sana ako doon. Tumakbo pa kayo dito. Saka hindi pa sana tayo nabarahan. Iatras na natin. Ito na rin. Tumakbo rin. Kasama niyo ba yan? Hindi po. Ang balik tapos, nila yung Ano to? Hindi ko mabasa. Kelly? Klein po. Klein. Mrs. Gonzales, linawin ko lang po wala po akong narinig na yung kanyang inalagaan ay tinatap po niya legally. Ibig sabihin, either dumaan sa korte dati o ngayon doon sa ating Yung dyan na po sa may, ano naman? or tinatawag nating Sa adoption. sa harap? Legal po ba O yung pag-ampon dito sa kanyang inalagaan? Apo. Dyan sa may harap po. Marami namang entrance yan. Kung gusto nyo sa likod, kaso nga lang, paikot pa tayo. Iipit po na. Dito. Apo. Pag ano natin dyan na pong exam mismo. na ampon sa legal na paraan, sa batas po natin wala siyang karapatan. Bagamat, dahil mula po kung talagang inalagaan siya, meron po bang simulated birth certificate? Pinalabas po ba na siya ay anak nitong dalaga ninyong kapatid? Wala po, parang dalaga siya. Ano po siya? So wala, hindi man lang ipinangalan, hindi man lang isinunod, o kaya hindi natanggap na siya ay inirehistro at lumalabas or pinalabas na anak siya ng inyong kapatid. Talagang wala. Talagang wala po. Kaya ang kinuha lang, mga pinag-aral. Opo, pero ibig sabihin, pag pinag-aaral ka at kinugtog, wala pong na-acquire or nag-grant ang batas na karapatan sa kanya. Kasi kumbaga yun ay maituturing natin, pwedeng sabihin tulong o donation sa kanyang buhay. Pero hindi po automatic na dahil siya inalagaan, kinugtog, pinag-aral, mapupunta na sa kanya lahat ng ari-arian ng inyong kapatid. Kasi kung totoong walang asawa, walang anak ang inyong kapatid, ilan po kayo magkakapatid? Ilan po? 5. Yung pong 4 na kapatid ng inyong namatay na kapatid na dalaga, sila po ang maghahati-hati ng buli sa 4. So hindi ko alam kung paano na ibenta ng inyong or ng kanyang inalagaan, kasi kung tutusin nakapangalan yun sa inyong kapatid, hindi po ba? At bago tayo na ibenta, dapat
papel anak ng inyong kapatid. So, dito po hindi ko alam kung ano nangyari. Tungkulin po ninyo, responsibilidad ninyo, alamin. Pero dahil kayo ay karapatan, dahil wala rin po siguro iniwan na last will and testament ang inyong kapatid. Pero wala kayo nababanggit. Tama po ba? Wala sir. Wala Okay, po. so ibig sabihin, by the laws of intestacy sa ating civil code, kayong apat na magkakapatid po ang dapat magmamana dyan. At yan ay pwede nyo igiit sa korte, pwede nyo pigilan. Kasi sabi nyo, may paunang bayad na. So kailangan nilang i-inform yung buyer at itong, kumbaga, pamangkin ninyong ilaw kasi hindi naman siya na legally adopt na illegal at walang visa yung kanyang pagbebenta. Kasi ang pwede lang magbenta niyan, yung buhay pa yung kapatid nyo, siya lang. Pero ngayon napatay na siya, kayo pong apat na magkakapatid ang may higit na karapatan dyan. At yung inampon na hindi legal, inilagaan lang at pinaaral, wala po siyang karapatan dyan. Nanay? Opo. Dalawa na lang po kami magkapatid na nabuhay. Opo, kahit dalawa po kayong buhay, yung pong dalawa ninyong kapatid na patay na, yung mga anak po nila, meron po ba silang mga anak? Meron sir, pero Opo. So, ang mangyayari po dyan, yung ari-arian ng inyong namatay na kapatid na matandang dalaga, hatiin po yan sa apat. 1/4 po sa inyo, at dun sa isang, 1/4 din po dun sa isang nananatiling buhay na yun. At yung the other 2/4, tig 1/4 po yung pamilya ng dalawang namatay ninyong kapatid. Yun po ang tamang hatian sa batas. opo. Ito. Pero kailangan niyo po, nanay, kumilos ka agad kasi kayo po ang nag-aabol. So kailangan niyo po magpawalang visa. At dapat bigyan ninyo ng notice, sulatan ninyo yung buyer at itong pamangkin ninyong ilaw para po itigil yung pagbebenta. Kasi kumbaga, hindi na makiklaim ng buyer na siya ay buyer in good faith. Unang-una, dapat sinig na yung titulo na kung hindi yung kung registered owner ang nagbebenta sa kanya sa dito sale, eh hindi niya dapat pagkulan yan kasi walang pwedeng ilipat na karapatan yung tao na walang koneksyon sa batas po walang legal na koneksyon doon sa inyong kapatid. Okay sir. Pero ang bumibili, Nanay, sige po, kahit ang bumibili ay yung bumibili po, yung kapatid niyang nasa Israel. Siya po ang nagbigay sa una sa bahay na yun. opo, pero hindi niya kasi po pwedeng ibenta eh. Wala po siya na-acquire na karapatan. Ito po. Dahil hindi po siya legal na na-acquire. At saka ano po, lulutang din po yan kapag po inasikaso na yung documents kasi hindi po maliliit. Ingat po kayo, ma'am. God bless po. Sa kanyang kaanak. So, Ikain nyo na po ako dyan, ma'am, ha? kayo po ang Sige po. Double check ang gamit, ma'am, ha? Sige po. Sige po. Pupunta muna ako sa barangay para magbigay Tama po. ng sumon. Tama po. Pero Tapos, kailangan niyo po, pagkatapos ng mediation sa barangay, ay magsampa ng kaso kung hindi talaga nila ititigil yung bentahan. Kasi kung Saan po ako magsasampa, Torne? civil case po ito, nanay. Ang suggestion ko po, dahil ito po ay komplikado, ipaubayan po natin sa mga abogado. Kailangan niyo po kumuha ng private lawyer para po habulin yung inyong karapatan. At pwede naman kayong apat na pamilya na opo, patak-patak po tayo para yung hati-hati po tayo doon sa gastos, hati-hati rin po ay sa pakinabang. Nanay? Opo, sir. Opo. balitaan niyo po kami, if ever po magtawag lang po kayo ng namin. Pupunta po ako sa barangay. Tama po yung unang hakbang na yan. Tama po. Okay po, ma'am. Opo, sir, ma'am. Salamat po, ma'am. Tawag po ulit. Tawag po ulit po. Tawag po Thank ulit. you po. Ay, nanay. Opo, sir. First time niyo po ba dito sa Hello Attorney or pangalawa? Ako, pangalawa na po. Tigil sa, ito na naman yung nagtigil sa Ayan, so na-drop na natin sila. Tuloy na po kami.
Maraming salamat po. Palaki ng mga anak ko kasi sa akin po ako po ang nagpalaki sa kanila. Maraming salamat Kaya po sa dinala panonood. ko mag-abroad ulit. Hanggang So, sa pagpapasok ko ng ingat passport, po at God bless. Paano po muna pa sa original na birth certificate ko na ang edad ko ay 1959 ako pinanganak. Ako nanay, medyo naging komplikado kasi kung tutusin, nag-falsify po kayo ng dokumento. Pero kahit na po nag-falsify kayo, nananatili pareho yung pangalan na ginamit ninyo eh. Tama po ba? Opo, pero ang doon lang po sa passport ko na ginamit ko na passport ng apelyido ng asawa ko, nakalagay lang po doon is AKA Turutulpo. Yun po yung surname po First ninyo. passport. Opo, Okay, yung so una pong passport. nandun naman po pala, may indikasyon din yung totoong or yung maiden surname niyo po yun. Tama po ba? Middle surname, yun na po yung apelido ng tatay ng mga bata. Yung, hindi ko po siya ginamit, pero nandun pa rin yung original na ano po, apelido. Kaya nga po nanay, kasi yung pong nangyari sa inyong mga dokumento, kung ilan man yung apelido na ginamit ninyo, kumbaga, ang kailangan yung kumbinsihin talaga yung Canadian authorities. Kasi kahit na po sabihin ko sa inyo, pwede kayo mag-execute ng affidavit. Kasi yung affidavit po ang pinakamadali dahil self-declaration. Pero kagaya po kanina, kaya kumbaga, naghahanap po ako, baka meron kayong ibang IDs o ibang official documents kung saan ginamit niyo yung same surname na nakalagay sa birth certificate din ng anak na nagpipetition sa inyo.